Mapagpalang araw mga katatay, ngayon ay bisitahin natin sila Ate Merly at kaniyang mga anak upang mahingan natin mga kabindors ng complete name at saka kung saan sila pinanganak at ayan etc. na ihingin natin doon para ma-file natin ang no recall. Pupunta tayo sa City Hall. Magpapasama tayo sa kanyang panganay na anak. Kung may karapatan naman na magpirma yung kanyang panganay na anak, mas magiging yung natin, lakad natin. At magbigay na lang ng authorization si Ate Merly sa kanyang panganay na anak. Kasi yan ang natin na matulungan natin ang mga bata kasi wala talaga silang magagawa kundi matulungan natin kasi wala man silang kakayahan na gumawa ng ganon, kaya kinakailangan nila tulong natin vendors. Yan, shout out sa inyong lahat, sa aking mga sponsor, mga viewer. Yan, abangan nyo yung aking pagbisita. Ayan mga kabindors, nandito tayo kay Ate Merly. Ito nasa labas siya ng kanilang bahay. Anong ginagawa mo, Angelo? Parang pinatitibay mo yan Asan? Si ano pala ito? Mili pala. Kala ko si Angelo. Ikaw pala gumagawa dyan, Mili. Kamusta be? Okay lang. Ano ba ang pangalan mo be? Chris po. Mary Chris? Chris lang? Yan nga be, ang natin dito, dito sa mga kapatid mo, yung inaano natin na makuhaan sila ng birth certificate. Ikaw be, meron ka ng birth certificate? Hindi pa nare-release. Pero okay na, nakapile na. Hindi ko po alam kay Ate Rona kung siya po nag-ano. Asya ang naglakad. Pero mayroon ng record na ibinigay doon sa kuan. Hindi ko po alam kung nabigyan niya. Kasi kung mayroon ka ng record doon, di natin pwede dublihin. Itong mga na lang, mga kapatid na lang ang natin kukuhaan ng birth certificate. Ayan ang natin. Kapag may ID ka naman. School pa lang po. School ID. Ewan ko kung pwede yun. Pwede siguro yun. Na requirement mo. Kasi sabi ni mama mo, wala daw siyang mga ID. Na hawak niya. At saka hindi siya nakakuha ng ID. Diba Ate Merly? Ang gagawin na lang natin ngayon, para makuhaan sila ng birth certificate, tulungan mo na lang ako na ma-file yung kanilang ikaw ang pipirma doon sa na yun, kasi bilang isang kapatid kasi yung magulang mo hindi naman natin pwede isama yan kasi hindi na nga nakakalakad. Ikaw ang magpipirma doon. Asan si Angelo? Hindi ko po alam. Yung bunso niyong kapatid, nasaan? Ala ate po. Hindi pa nakauwi. Yan ang natin, kukunan natin ng kuan. Sige be, ituloy mo lang dito yung trabaho mo. Mili. Yung mo pala ito, yung saingan nyo nasira. Ba si maganda ang tulog
At saka ngayon, kukunin ko sa iyo yung mga eksaktong pangalan nila. Yung huwag kang magkakamali sa pagkatapos kapanganakan nila. At saka yung ano, yung kung saan sila ipinanganak. Alam mo naman siguro kasi ikaw ang panganay, Opo. 'di ba? Bigyan mo ako ng kumpletong pangalan nila. At saka yung kung saan sila ipinanganak, kung kung sa hospital sila ipinanganak. Sa hospital ba sa bahay? Bahay. Bahay lang. Ano ang Ate Marley? Kumadro na lang. Si Papa lang po. Si Kuya Buboy lang ang nagpaanak. Ay sus, marunong pala si Kuya Buboy. Ayan. Ayan mga kabindor, sila ay hindi ipinanganak sa hospital, sa bahay lang. Kaya wala silang birth certificate talaga kasi kung sa kumadro na sila ipinanganak, ang kumadro na ang naglalakad niyan pagka ng bata, pagka silang, inaasikaso na ng kumadro na yan. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nga doktor ang nagpapaanak kay Ate Marley, kundi dito lang sa bahay. Ang doon mga kabindos ay bahala na kung ano ang mangyari. Wala talaga, walang magagawa kung ano man mangyari kasi sa bahay lang. Kaya ito ang sa kanila. Tuloy lang dito ang gawa mo. Ano ba ang mga araw na wala kang pasok para natin yung yung pizza ba ng kung kailan tayo pupunta ng ng pag ng pa yun yung no record pag file mga Monday po. Baka po ang pasok ng Monday. Monday. Sige, natin ng Monday para mailakad na natin. Si Angelo naman gusto ko rin makausap kung interesado pa siya na yung mag-aral ba para makahabol siya. Mag-aaral pa po siya. Oo. Para makahabol siya ng pag-aaral ngayon kasi sayang din. Grade 5 na siya itong pasukan ito. Hindi po. Sabi niya grade 5, grade 4 tapos na siya grade 4, grade 5 na. Anong year niya na? Grade 3 pa lang po siya. Grade 3. Ilang years po kasi siya mag-stop. Ah, Simula po nung pandemic, nag-stop siya hanggang ngayon. Kaya hindi po siya nag-stop. Ayan ang pagkakaalam ko sa kanya, grade 4 daw siya. Sabi ko, itong pasukan na ito, grade 5, hindi ka nakapasok. Sabi naman niya, oo. Baka nagkamali lang siya ng siguro, nang sinabi sa akin. Ikaw man ang nakakaalam niyan kasi ikaw ang panganay. Ate Marley, kumusta? Magsalita ka na kasi. Oo. Magsalita ka na. Yan ang namin Ate Marley, plano kasi ikaw wala ka mang kakayahan na maglakad doon sa mga papeles. Aalamin natin kung ano ang nararapat na gawin kasi wala kang mga ID na isusumiti sa amin. Ang na lang diyan kung pwede si Chris na pumirma doon sa mga papeles kasi pero magbibigay ka ng authorize sa kanya din. Magsusulat ka sa papel na otorisado itong panganay mong anak na pipirma para wala tayong aberya Ate Marley. Yung kahit kunting papel lang, kunting sulat lang, basta permado ka na nagbibigay ka ng authorization sa panganay mong anak, ha? Ate Marley? Ayan. Ayan mga kabindors ay ginagawa nila ang kanilang pinakaabuhan. Kumbaga doon sa probinsya, yan nagsasaing sila ng kasi ang nila ginagamit na gatong ay kahoy. Kailangan nila gumawa ng ganyan. Tulad ngayon tag-ulan hindi po pwede na dito sa lupa nila maggatong sila sa lupa. Kailangan nakaangat sa lupa yung kanilang pagsasaingan. Anong year ka na nga pala, Chris? First year po. First year na. Buti nakarating ka dyan na wala ka lang birth certificate.
nakarating ka sa ganyan ano, nakalusot yung ano mo, eh siyempre kinakailangan yun eh. Nakalusot ka hanggang first year. Tapos ngayon hindi pa man sabi mo nakukuha na isasubmit sa'yo yung birth certificate mo. Kaya lang nailakad na. Buti nakarating ka sa ganyang year kahit walang birth certificate. Hindi pa naman po officially enrolled. Ano lang po ito, pinapapasok ko lang po wala pa po yung requirement. Ayan mga kabindors, na first year na pala si Chris, yung pinakapanganay ni Kuya Buboy sa apat na magkakapatid. Kasi yung sinasabi ni Angelo na mga kapatid nila, sa unang asawa po yon ni Kuya Buboy. Para alam lang natin. Kailangan talaga patibayan mo ito kasi ano, di ba lalagyan mo pa ng lupa yan dito sa ibabaw. Konti lang. Oh, kunti lang. Gagawin. Ito mga kabindors ay kinuha natin yung ano kay Marie Chris. Yung listahan ng mga bata na dapat may ano natin sa ano pagkuha ng no record. Kulang pang magulang be. Ilagay mo yung magulang. Si tatay mo at saka si nanay mo. Yung magulang mo no, hindi man kasal sila. Kasi ang kasal tuloy doon sa unang asawa. Dito kay Ate Pale, hindi na sila pwede magpakasal kasi bawal yun. Diba? Kasi gili sa anong araw yun na Monday. Pupunta po rito sa'yo para pumunta na tayo ng City Hall. Ngayon pong darating na Monday? Hindi, kung anong Monday ang baganti ka, pwede naman natin next Monday pa, hindi ito? Hindi po. Sige. May ano po kasi kami sa school. Sige, oo. Para ma-file na natin ito para magkaroon sila ng record at saka makuha na rin natin yung kanilang mga birth certificate. Okay? Sige. Ano na, Ate Marley? Kumusta na? Buti nakalabas ka dito sa labas ng duyan para pag doon ka lang lagi sa loob, ano ka doon, mabuburing kasi wala kang makikita. Buti naman dito, may mga dumadaan, tapos mga punong kahoy nakikita mo. Okay. Yan ang pambili mo ng anong bibili mo dito? Sige na nga, kahit anong bilhin mo, okay lang. Kahit kape. Oo, ulam, pwede. Sige, Ate Mali. Yan, di na ako magtatagal. Sa nakausap ko na yung anak mo si Marie Chris, sasamahan niya ako doon sa City Hall. Titingnan namin kung a-approvean yung a-approvean yung kanyang ID kasi ikaw wala ka man ID para makakuha lang ng mga birth certificate yung mga anak mo. Yan ang gagawin namin sa susunod na mga araw. Sige, Ate Marley, dito na ako, uwi na ako. Ayan mga kabindors, galing na tayo doon kay Ate Marley.
At nakausap na rin natin si Mary Chris, yung panganay na anak ni Kuya Buboy at Ate Merly. Yan ay nagpapasama tayo mga kabindors doon sa pagkuha ng nori gold. Kasi nakapagtanong tayo mga kabindors ay ang panganay na anak ay may karapatan din na pumirma doon sa mga papeles na kukunin namin. Kasi si Ate Merly walang mga ID, mga government ID na kanyang hawak. Yan mga kabindors, yan ay kawawa talaga ang mga bata kung hindi sila makakakuha ng birth certificate. Parang parang hindi sila Pilipino kung hindi sila makakakuha ng certificate. Kaya mga kabindors, masyado ang natin doon, hawa sa kanila, lalo na't wala na ang kanilang padre de familia.